Good morning, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nako, si Tatay Digong ninyo, nagdadrama. Matanda na talaga no? Uy, dapat makawaan, matanda na Nagdadrama si Digong. Ito ha, kalimutan nyo na lang daw siya. Wow, ganyan yung linyahan no? Alam mo na Kalimutan nyo na lang ako kung hindi ninyo iboboto ang Duterte. Wait lang, bakit din niyo sinama si Amy Marcos? At saka si Camille Villar, talaga to si Digong nakalimutan mo, 12 na sila. Duterte lang ang bilin niya. Nagbilin siya kay Kitty Duterte. Wow. Di wow. Kalimutan niyo na lang daw siya. Sige, basahin natin ito ka-coffee. Nasa TV5, One News. Kasi si Kitty, sumasama na sa mga rally ng Duterte. Bakit? Talaga nga naman Itong partido na ito, itong PDP laban na to, wala na Kumbaga, alam mo na kung saan kakahinat na nun Kasi kay Digong lang sila sumasandal nun Si Digong lang ang tumutulong sa kanila. Inakulong yung tumutulong sa kanila. Si Robin Padilla, pinabayaan naman sila ni Robin, di ba? Si Robin Padilla, wala rin. Di ba alam kung ano ba talaga yung motibo niya. Kala niya wala siyang gagawin na trabaho samantalang presidente siya ng PDP laban. Supposedly, siya yung magti-take charge ng mga naiwan trabaho ni Digong. Ang problema, pinabayaan na sila. Ngayon, ang nagrarally na para sa kanila, si Hanilet at si Kitty. Sinasama na nila sa rally. Itong si Kitty at itong si Hanilet. Minsan, si Sara pumupunta. Si Sara naman kasi, ang motibo naman ni Sara, bakit siya sumasama dyan, kinakailangan niya, makapagpanalo siya ng mas maraming senador. Kasi protection niya yan para sa impeachment. Diba? Kasi kung marami mananalo, syempre, dagdag boto yan sa kanya, hindi siya makukonvict once na umusad na ang impeachment trial. So dito tayo kay Duterte. Balik tayo. Si Kitty, may mensahe kung di pa na nababasa. And I quote, "May iaabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino." Ang napansin ko dito ka-coffee, every time na bibisita sila sa Dahig, lahat yan sila, si Sara, si Pulong, si Kitty, si Hanlet, every time na may pupulong sila, lagi may mensahe si Digong. Ang tanong, mensahe ba talaga ni Digong yan o mensahe ng PR ninyo? Yun lang yun, kasi para sa sinasabi na mahal ko kayo mga Pilipino, etc. Puro paawa. Paulit-ulit Si Sara, nung nandiyan siya, yan ang sasabihin. Yan, si Hanlet, si Kitty, si Pulong, every time nalalabas sila ng kulungan ni Digong, yan ang sasabihin. May gustong ipaabot na personal na mensahe si Tatay Digong sa inyong lahat. Wow! Talaga ba? Hirap na nga magsalita makakapagbigay pa ba ng message? Pakialam pa ba ni Digong sa taong bayan? Nakakulong na nga siya dyan. Feeling ko, invento lang nila yan. Anyway, sige. Basahin natin itong sinasabi ni Kitty. "May iaabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino." Anyway, lahat naman ng message personal. Sabi niya, ito na sabi niya, and I quote, kinu-quote niya si Digong, "I did what I could for my country, and you are all in my heart." Wow, verbatim. Ganyan kasi kinote niya verbatim. The way sinabi ni Digong, ganyan. "I did what I could for my country, and you are all in my heart." Sa Tagalog, ginawa ko ang lahat para sa bansa ko. Presidente siya, ginawa niya lahat. Kasama na yung pagtukhang sa 30,000, ginawa niya para sa bansa niya kasi ang akala niya, tama yung ginagawa niya. Walang sumisita sa kanila for the longest time. Simula nang humawak sila dyan sa Davao, na namanayan ng mga anak ni Digong, walang sumisita sa kanila. Kung ano yung gawin nila, yun yung tama. Yan din ang napamana ni Digong. Pwedeng manakbak ng sheriff, pwedeng manuntok ng kung sino man yan, ng bugaw, lahat yan tama. Kaya yan ang paninindigan ni Digong. I did what I could for my country. Na ang alam nila ay tama ang ginawa nila para sa bansa. Kahit mali. Kasi walang pwedeng question sa kanila. Gusto mo masaksak? Kikwersyon ka. Gusto mo masaksak dyan sa Davao? Gusto mo mangyari? Yung nangyari sa isang bugaw? Si Pulong may hawak na kutsilyo. Hindi nakapalibot pa yung mga bodyguard. Paano ka man lalaban doon? Kaunting galaw mo lang dyan. Kaunting ganon mo lang yan. Hindi binanatan ka na ng bodyguard. 3 bodyguard yan. Sa madaling sabi, bawal mo sila questionin. Sila ang tama sa lahat ng pagkakataon. Yan ang pinamana ni Digong sa mga anak niya. Ito sinasabi ni Digong, I did what I could for my country.
Yan ang consequence. Ang pagkakakulong ni Digong dyan sa dahig ay konsekwensya ng mga pinaggagawa niyang mali. Kaya mga DDS, huwag nyo na ipagtanggol. Si Digong, sinusubukan niyang pagdusahan yung mga ginawa niyang kasalanan. Malay mo, mapunta siya sa langit. Diba? Kasi nagdudusa na siya ngayon. Hayaan nyo siyang magdusa sa kasalanan niya para ma-cleanse yung kanyang kaluluwa. Yun nga, eventually, baka mapunta sa langit. Huwag nyo nang pigilan. Kagustuhan niya yan eh. Sabi niya mismo, I did what I could for my country. Ginawa niya yan. Lahat ng kaya niya para sa bansa niya. Yun na lang, mali yung ginawa niya. Di ba? Mali na nga, maingay pa. Ayan na, kulong tuloy. And you are all in my heart. O, lahat daw kayo, kasama daw yung mga BBM supporters. Nasa puso ko kayo. You are all in my heart. Nasa puso kayo ni Tatay Digong. Oy, gusto mo ba? Kasama ka pa rin sa puso ni Tatay Digong? Ikaw ay Pilipino, kasama ka pa rin sa puso niya, diyan sa dahig. O sige, pwede naman mag-decline. Pwede naman mag-beg off. Sige, comment kayo dyan sa comment section. Comment nyo, wag mo na ako isama sa puso mo. Ayan, hashtag, wag mo na ako isama sa puso mo. Hindi kailangan. Kasi lahat daw tayo. You are all in my heart. Yan ang first message ha. Personal na mensahe na gustong ipaabot ni Digong sa pamamagitan po ni Kitty. Totoo ba talaga to? Invento lang. Pangalawa. Ito yung pangalawa. Ito yung mabigat. Sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Wow! 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 Nagdadrama na. O, sige. Ang alam ko sa mga DDS, hindi naman kayo solid Duterte, sa totoo lang. Hindi naman kayo lahat solid PDP laban. First point, dalawa to dalawang controversial statement to Sabi niya, kung kakalimutan nyo ang Duterte, kalimutan nyo na lang ako. Sige, usually ganyan daw pag tumatanda ka as you age, di ba? Medyo nagiging emotional ka. Yan ang nangyayari kay Digong. Ibig sabihin niya, kung hindi nyo iboboto yung 10 na yan, si Bongo, si Bato, sila Jimmy Bondoc, sino pa ba yan? Di kong makakilala yung ilang miyembro ng Team Suka. Kung hindi nyo iboboto yan, kalimutan nyo na lang daw si Digong. O, tanggap mo ba yan? Ibig sabihin, iboboto mo si Vic Rodriguez. Dahil kung hindi mo iboboto si Vic Rodriguez, kalimutan mo na lang si Digong. Pwede ba yan? Fanatics DDS? Kakalimutan mo si Tatay Digong? Kasi binoto, hindi mo binoto si Kibuloy? Ibig sabihin, kailangan mong iboto si Kibuloy. Kung fan ka ni Digong, kailangan mong iboto si Kibuloy. Or else, kung hindi mo iboboto si Kibuloy, magkalimutan na lang tayo. Kalimutan nyo na lang ako. Yan ang sinasabi ni Digong. Mabigat na mensahe yan, ha? Paano na lang yung mga ginahasa ni Kibuloy? Paano na lang yan? Kampihan mo na si Kibuloy, ibig sabihin, kasi kinakampihan mo. Binoto mo Gusto mong maluklok sa pagkasenador. Kasi ayaw mong kalimutan yung anong tawag mo dyan kay Digong. Sinasamba ninyo si Digong. Pinahirapan tuloy kayo mga DDS. Mamili kayo. Kakalimutan nyo ako o iboboto nyo si Kibuloy? Isip-isip kayo dyan. Siyempre, fanatic ka, iboboto mo na lang si Kibuloy. Kahit alam mo na yung mga kasalanan ni Kibuloy, sige, iboboto mo pa rin siya. Parang Harry Roque yan Ganyan na style ni Harry Roque, sabi niya, kasi in-endorse ni Sara itong si Amy Marcos. Sabi ni Harry Roque, iboboto kita Amy Marcos kahit masama sa loob ko kasi in-endorse ka ni Sara. Di ba wala kang sariling pag-iisip? Wala kang kokote. Iboboto mo na. Galit na galit ka nga sa tao, iboboto mo dahil sinabi ng amo mo na si Sara Duterte. Diyos mio, Marimar. Isip-isip naman dyan. Ang daming pwedeng iboto. Alyansa, mauhusay. Huwag mo lang isama si Camille Villar. Si Amy Marcos, hindi raw iboboto ata ni Hindi kasama doon sa kondisyones si Amy Marcos at saka si Camille Villar. Hindi kasama sa kondisyones ni Duterte. 10 lang. Duterte lang. Yung dalawa, hindi kasama. Maraming opsyon na pwedeng iboto. Alyansa. Ilan yan nasa alyansa? 10 na lang. Huwag mo na isama si Camille Villar. Number 1 Ben Harabalos. Napakahusay. Kulang pa kayo ng dalawa. Andiyan si Mark Gamboa, yung vlogger. Andiyan si Kiko Pangilinan. Medyo corny lang minsan yung gimmick ni Kiko Pangilinan, pero di hamak naman na mas matino yan sa mga PDP candidates. Huwag lang iboto itong PDP. Dahil sa malamang, papabor yan. Kay Sara Duterte, once sumusad ang impeachment, maa-absuelto si Sara Duterte dyan sa impeachment. Depende ulit tumakbo sa pagka-presidente. Pangalawa, manggugulo lang yan sa gobyerno ni PBBM.
Bash, 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 bash. Sisirain at sisirain at sisirain ang gobyerno na ito. Once na maluklok yung mga tao na yan. O bakit mo iboboto? Alyansa? Number 1, Ben Harabalos. Kung kulang, nandiyan si Kiko Pangilinan. O bumoto kayo na ibang pink pa. O sige, boto nyo na si Bam. O iboto nyo na si Heidi Mendoza. O kung sino man, wag lang itong PDP kasi manggugulo yan. Di ba? O party list. Kung wala pa kayong ibobotong party list. O ito, OFW party list, number 83. Nakasingit pa. Number 83, OFW party list. Doon may napatunayan na. Wag yung party list ng PDP laban. Kasi papabor lang yan kay Sara Duterte, mga ini-endorso. Maraming mga galing na party list dyan. Kung hindi OFW ang iboboto ninyo, marami pa kayong ibang pagpipilian, mahuhusay. Nakikita ko sa social media. Doon kayo sa may napatunayan na. Doon kayo sa may nagawa na. Kung wala pa kayong alam yan, number 83, OFW. Suring na natin ito. May napatunayan, may nagawa na. O wag lang ito mga kandidato ng PDP. Kasi alam mo na, kakahinat na yan. Totoo ba itong mensahe ni Digong o invento lang o gawa-gawa lang nila yan? Veronica Kitty Duterte, daughter of former President Rodrigo Duterte, delivered a personal message from her father during the Duterte Grand Rally held on May 4, 2025 dyan po sa Quezon City. This was the first time ka-coffee, o that was the first time na nag-deliver itong si Kitty ng campaign message para sa Duterte. She called on Filipinos to support the PDP laban Duterte senatorial slate in the May 12 elections through straight voting. Walang palulusutin ha. Straight voting daw yan. Duterte also recounted the alleged abduction and abuse of her father on March 11, accusing the Marcos administration for targeting their family instead of focusing on pressing issues such as crime, corruption, and poverty. Wow! Yan na naman sila Yan na naman sila sa sisi na naman sa administrasyon. Pinag-iinitan nyo na naman ang pamilya ko. Yan narrative ng mga Duterte. Ikaw, Marcos, lagi kayo nag-iinit sa pamilya ko. Sabi pa ni Sara Duterte, para-paras talaga ng tono ito magkakapatid Sabi ni Sara Duterte, politically motivated, yan pagkakaso kay Pulong Duterte. Yan talaga narrative ninyo Lahat kasalanan ni Marcos. Wala talaga kayong kasalanan. Perfect talaga kayo. Kayo magkakapatid dyan. Kasalanan ni Marcos yan. Pinaghiinitan sila. Tanungin ninyo yung sarili ninyo, sino ba nagsimula? Di ba kayo? Si Senior yung maisog. Yan ang unang nanggulo Yung maisig mo Vic Rodriguez, yan yung mga unang nanggulo. Sisihin nyo. Sisihin nyo si Harry Roque sa daldal ng bunganga niya. Nagpasama sa relasyon ni Sara at ni PBBM. Sisihin nyo rin si Sara. Dahil sa tabil din ng bunganga niya at sa pagwawaldas niya ng pera. Pagwawaldas niya ng pera ng gobyerno, ng confidential funds at hindi niya maipaliwanag ng tama. Dahil again and again, bawal sila questionin. Noon pa man, ka-coffee, nasa Davao, bawal sila questionin. Nasanay sila sa ganyan. Bawal nyo kaming questionin. Perfect kami. Tama lahat ng ginagawa namin. Dun. Hindi na pwede. National level. Wow, puso dyan. National level na. Yung ginagawa ninyo sa Davao, hindi na pwede sa national. Marami na nakasilip. Sa Davao, siguro may sisilip, mangilan-ngilan dyan, pero masa-silence ninyo. Pero dito sa national, hindi pwede. Andyan ang Kongreso, andyan ang House of Representatives, may oversight function yan. Silipin kayo dyan, imbestigahan kayo. Hindi kayo lulusot. Andyan ang Senado, hindi kayo lulusot dyan. Wag na yung provincial style. Kung nagagawa ninyo sa Davao yan, hindi nyo na pwede gawin yan dito sa Metro Manila. O dito sa national level, sa Pilipinas. Diba? Iwanan nyo yan sa Davao, yung style ninyo. Dahil hindi kayo lulusot. Nakakatawa O dito lang sa issue ni Pulong. To. Ang problema nila ngayon, yung authentication ng video. Ino-authenticate pa raw po ng mga abogado ni Pulong yung video na yan. Wow. Hindi nyo sinisilip yung krimen na ginawa ni Pulong, kitang-kita, caught on the act. Tapos, hindi kailangan pa i-authenticate yung video. I-authenticate mo pa ba yun? Halatang halata na? Yes, at some point, kailangan mo yan sa korte. Kailangan authenticated yung video na yan. Pero sana yung statement ninyo, huwag naman yung nakakatawa. Kasi halatang halata na kayo. Diba? Alam mo kung bakit tatak Duterte? Ganyan talaga style ng mga Duterte. Tingnan nyo yan. Natatandaan nyo yan?
Kung paano nanapak si Sara Duterte ng sheriff, at ayan naman si Pulong. Matindi din. Walang pwedeng komisyon, ka-coffee. Perfect sila. Kami ang siga, kami ang matapang. Ganito ang matapang. Kung komisyon ka, yayariin ka namin. O, tinan mo ginawa ni Pulong, oh. Buti, nakabaliktad pa yung kutsilyo. Walang kalaban-laban yung mama na yan. Mas malaki sa kanya yan, pero walang kalaban-laban dahil napapalibutan ng bodyguard. Oh, nagmura pa. Marcos, may kinausap na ako na tao. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ganyan katindi yan. Tapos DDS ka pa rin. Walang pwedeng sumilip, walang pwedeng komisyon. Sila ang tama. Lahat ng ginagawa nila ay tama. Absolute truth. Inong na-question, hindi umubra dito sa national level. Nakulong yung tatay. Yan na, mas lalo nag-argumentado. Lumabas ang tunay na ugali. Kaya mga taga Davao, tama yung sinasabi ng ibang mga taga Davao eh. Hindi dahil sa disiplinado. Hindi dahil sa ayaw nila gumawa ng krimen. Kundi natatakot sila sa leader. Kasi kahit nasa tama sila, mali sila. Lagi silang mali. Natatakot sila, baka itumba sila, itukang sila. Nakalulungkot yan. May pananakot na nagaganap. Tapos DDS ka pa rin. Oy, isip-isip naman dyan. Baka naman, may character development dyan. Talaga nga naman, oo. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits ka-coffee sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.